Pare ko, bago ako mamili ng welding rod na ganito, panoorin nyo muna po itong ating video. Problema po ako dahil magre-repack po ako itong aking baterya. Ang problema ko po ay hindi ko po siya mabuksan dahil yung ginagamit ko po na screwdriver, which is 6 loop, ay maikli po siya at hindi po maabot sa ating screw. Ayan. Ang problema ko pang isa is naganap po ako sa mga tindahan dito. Ang kaso ay wala po tayong mahanap na ganito na mahaba. Kaya naisipon lang po na ito po ay dugtungan, which is naganap po ko ng isang putol na screwdriver. Ayan, tumatulis to, ginagamit po natin itong pangkuit at ito lang po yung ating idudugtong. At ang isa ka pa pong problema is kung ano po yung ipang welding ko dito, at naisipon lang po na gumamit ng welding rod na ito. Kasi po sa picture, pwede po siya sa stainless, pwede po siya sa copper, at pwede rin po siya sa cast iron, at marami po pong iba. At yung bililan po natin dito is 12 pesos at 1 metro na po yung kanyang haba at yung kanyang diameter is 1.6 mm. So kaganda lang po dito, hindi na po natin kailangan gumamit pa ng welding machine, kundi blowtorch lamang at painitan natin to, tutunawin at didikit na po sa ating bakal. At sa preparation naman, ayan natin nyo, is lilinisan lang natin at konting halyamos, konting is pwede na po natin pagdugtungin gamit po tong welding rod na to. At ang kagandaan pa daw dito ay meron na rin daw po siyang built-in plugs. Ayan. So wag na po natin patagalin at testingin na po natin tong ating nabili sa online store na welding rod kung effective po talaga siya. Palpak mga pare ko yung ating first try at hindi po siya dumikit. So linisin natin mabuti at tatanggalin po natin yung karasa kung langis, kung meron man. Yan, patanggal ng langis ko yan siguradong wala ng langis yan. At second try. Palpak mga pare ko, ayaw dumikit. So palpak po sa akin itong welding rod na ganito na nabibili sa online store. So gagawin ko dito, siguro weldingin ko na po talaga siya ng ating welding machine. Ito pang pinali, titingnan po natin kung didikit po siya sa stainless, sa aluminum at sa copper. Unahin na po natin itong ating stainless. As expected, hindi po siya dumikit sa ating stainless. Subukan naman po natin sa aluminum. Mga pare ko, hindi rin po siya dumidikit sa aluminum. Then finally po dito sa copper or tanso. So mga pare ko, ayaw po talaga dumikit at palpak po sa atin itong welding rod na to. Ito, after po natin mahinangan ay nalinis na rin po natin at pwede na po natin itong gamitin. So ito mga pare ko at na-access na po natin itong ating baterya dahil ito po ay atin ang papalitan dahil mahina na po siya. So next video po natin yan. At para naman po dito sa ating welding rod nga. So ayun mga pare ko, nandito lang po ating video at na-scam po yata tayo